Eto na mga katambay ang spoilers para sa chapter 1131 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga posibleng mangyari? Alamin natin yan. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Konting recap lang sa nakaraang chapter. Doon nga ay nakita natin ang ginagawa ng bawat grupo ng mga bida natin. Yung nasa barko ng mga giant ay tinigil na nila ang kanilang paghahanap kay Luffy at magpapatuloy na nga lang daw sila papunta sa Elbap. Excited na din kasi ang mga bida natin, lalo na itong si Robin, na makapunta sa lugar ng mga giant dahil nga mamimit na nito ulit si Saul. Sa kabila naman ay itong sila Luffy ay nagpapatuloy sa paglalakbay nila sa Elbap at hinahanap pa din nila yung iba at ang Sunny. Pero nakita nila dito ang ilan sa mga kasama ni Hyro din sa sarili nitong crew na sila Gerd at si Goldberg na papunta na nga doon sa kastilyo ni Road. Nang papaalis na sila, nadaan ng mga ito sa isang malaking tulay. Habang nandun sila ay itong si Luffy may naramdaman daw at nangilabot daw doon sa aura ng kung sinong nasa paligid ng gubat. Kaya na-curious si Luffy at bumaba ito. Nang malakbay ni Luffy ang gubat ay doon niya nakita ang isang giant na kinadena at nakapiring ang mata. At naipakilala ito na si Prince Loki. Nang kausapin ni Luffy ito ay nasabi niya na siya si Prince Loki, ang Sun God na magbibigay ng kaguluhan sa buong mundo. Yan ang mga nangyari sa nakaraang chapter. Ngayon kaya ano ang mga malalaman natin sa spoilers? Nasabi na ang title nga ng parating na chapter ay Loki in the Underworld. Ganun pala yung tawag nila sa pinakailalim ng Yggdrasil. Underworld na pala sa giant, pero bakit kaya? Yan ang tanong. Eto na, ayon sa spoilers ay tama nga ang narinig natin sa title. Si Loki ay nasa Underworld na tinatawag sa Elbap. Mukhang yun talaga ang tawag ng mga giant sa ilalim ng Yggdrasil tree. Nakakulong nga daw dito si Loki at yung mga kadena na nakatali sa kanya ay mga sea stone daw na talagang lumalabas na devil fruit user si Loki. Napapaligiran nga din ito ng mga mababangis na hayop, katulad na lang ng mga nakita natin nung nakaraan na may mga malalaking asong lobo ang nasa ibaba ng tulay. Nag-umpisa na nga dito yung pag-uusap ng dalawang pasaway. Sabi nga ni Loki na pakawalan nga daw siya doon ni Luffy. Kapag daw nagawa nito yung hiling ni Loki ay pangako daw tutulungan daw nito si Luffy na wasakin at talunin ang lahat ng mga pirata na makakabangga nito. Nang tumatagal na daw yung pag-uusap ng dalawa, biglang nasali yung pangalan ni Shanks sa usapan. At ang sinabi ni Loki dito ay ito nga daw si Shanks ay isang chicken o parang duwag at takot. Siyempre si Luffy, idol niya yun si Shanks, kaya nainisto sa sinabi ni Loki. Ang nangyari, nag-transform sa Gear 4 si Luffy at inatake nga nito si Loki. Ayan na nga ba, naisip ko na nauutoy ni Loki si Luffy at may mga pag-uusap na magaganap. Pero nagulat ako dun sa nagalit si Luffy at inatake nito si Loki. Naku po, naka-stone pa naman si Loki, baka mabugbog to. Habang inaatake ni Luffy si Loki ay pinakita dito ang world government at nasabi na binigyan daw nito ng special bounty itong si Loki na nagkakahalaga ng 2.6 billion berries. Ang laki din, makikita din talaga dito na sikat din si Loki at mukha talagang malakas. Balik tayo sa dalawa. Nang matapos yung pag-atake ni Luffy ay syempre gustong malaman ni Luffy kung bakit kilala ni Loki si Shanks at nanghihingi nga ng sagot si Luffy. Kaso itong si Loki ay siraulo din, kaya ang sinabi nito ay sasabihin lang daw niya yung sagot kung papakawalan daw siya doon ni Luffy. Naku po, medyo delikado kasi si Luffy pag ang topic ay si Shanks. Ewan ko na lang, pero tiwala lang tayo kay Luffy na walang gagawing kalokohan to. Saka itong si Loki, mautak din talaga. Mukhang naramdaman niya na madaling utuin si Luffy. Lap trip tong dalawa. Sa ibang dako naman tayo, habang si Luffy ay kasama si Loki, itong sila Zoro naman ay nasabi na muntikan pa nga daw mapalaban dahil may mga nakita daw ang mga ito na pirata. Hindi nasabi kung giant din, pero mukhang mga tao na naligaw sa Elbap. Sa kabilang grupo naman ay si Robin nga daw nag-aayos na para nga doon sa muling pagkikita nila ni Saul. At doon sa pag-aayos na naganap ay nagpagupit nga ito kay Brook at yung gupit ni Robin dito ay binalik ni Robin ang buhok niya nung pre-time skip. Kaya maikli na ulit ang buhok ni Robin. Siguro kaya naisip ni Robin to dahil ang huling kita nila ni Saul ay ganun ang buhok niya. Medyo maikli. Excited din talaga tong si Robin. Sa huling page ng chapter ay doon naman sa kabilang banda ng Elbap may sumisigaw nga dito na isang giant at mukhang emergency yon. Nasabi nito na si Saul daw ay nag-collapse at nakahandusay daw ito sa sahig. End of the chapter. Okay, isang malupit na spoilers ulit ang nakita natin at ayun, nag-uusap na nga itong sila Luffy at si Loki at may mga kalokohan pang nangyayari. Inatake nga din ni Luffy si Loki dahil nga nainis ito. Pero ang abangan natin ay kung magpapauto si Luffy at excited na din ang ibang mga bida natin na makapunta sa Elbap, lalo na itong si Robin. Bagong gupit pa, pero ano kaya ang nangyari kay Saul? Dahil nga ba excited din ito o may dahilan pa doon sa pag-collapse niya? Malalaman natin yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!